sasambitin sa inyong lahat. Wala man po akong hanap buhay, di man po ako nakapag-aral, subalit sa dakong ito, kailanman po di kami pinabayaan ng Diyos. 10 ng aming mga pamilya, kailanman po ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay di kami ginutom, di kami pinabayaang mawalan ng damit kahit medyo masikip na po yung polo ko. Subalit, ang buhay na Diyos, kung tatanggapin lamang natin at kikilalanin, kikilos po siya. Buhay siya, makapangyarihan siya. Kaya't kung mayroong kayong karamdaman, mayroong mga pinagdaraanan, tawagin lamang siya ng may katapatan, ang inyong kahiling ay tuwirang makakamtan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kahapon po may nagbahagi po tungkol daw po sa panyo. Sa panyo daw po na hinawakan lang po nung inanay niya, nasa bingit ng kamatayan, ito daw po ay nabuhay. Bagamat nabahagi ko na po ito sa inyo, subalit ibinalik po sa aking kaisipan na sa pamamagitan lamang po ng panyo, sa pananalig at pananampalataya mo, tuwirang makakamtan mo nga ang minimithi mo. Isang araw po ng Miyerkules, hindi ko po matandaan kung 2nd o 4th Wednesday po na may misa po dito, na ibahagi ko na po ito. Subalit makikita nyo po dito kung gaano kabuti ang Diyos. Habang inaayos po yung mga gamit para po sa misa, yung pong assistant ng pare ay nanghingi po ng panyo sapagkat yung pong lalagay ng hostya at ng kalis ay medyo marumi po. Sa mga pagkakataon po na yun ay wala po akong panyong dala. Kaya lumapit po ako kay kapatid na Cecil upang hilingin po na humiram po ako ng panyo. Sa di inaasahang pagkakataon po, ang nabigay po niya sa akin ay yung panyo ng ating minamahal na Apo Conching. Pinunas po ng assistant ng pare yung panyo at pagdaka po ay ibinigay sa akin. Ngayon po, ibibigay ko na sana kay kapatid na Cecil, subalit mayroon pong nag-udyok sa kaisipan ko na ipamulsa ko po muna. So ipinamulsa ko po yung panyo sa akin pong likuran na bahagi ng aking kasuotan. Hanggang sa tumawag po sa cellphone, nagkaroon po ng text at mayroon po sumusundo sa akin dahil daw po yung aking inda ay hindi raw po makahinga at lumobo daw po yung tiyan. Hindi po siya madumi at nakalobo po yung tiyan na matigas po at hindi po siya makahinga. Nagdadalawang isip po ako kung uuwi ako o mananatili ako. Subalit naging udyok sa puso ko na kailangan ko pong umuwi sa oras na iyon. Pagdating ko po sa bahay, nasalat ko po yung tiyan ng aking inda na talaga pong matigas at malaking-malaki. At yung paghinga po niya parang hindi po umaabot sa baba, hanggang dito lang po. Hinaplos ko po, ginawad ang marapat, subalit hindi pa rin po naaampat ang kanyang nararamdaman. Hanggang sa sabi po niya, hindi na siya makahinga, nangingitim na po yung kanyang labi. Ang sabi ko po, Ama, saklolohan mo po ako, ano pong gagawin namin sa oras na ito? May nangusap po sa aking kaisipan, ang sabi po niya, anak na minamahal ko, kumuha ka ng mainit na tubig at ng isang panyo at idampi mo sa tiyan ng inda mo. Wala po ako makitang panyo sa aming bahay. Hanggang sa nangusap na naman po sa aking kaisipan ng Espiritu Santo, pasubali ko sa iyo, anak ko, dukutin mo ang panyo sa likurang bahagi ng kasuotan mo at ito ang itapal mo. Kinuha ko po, nagulat po ako na yung panyo na yun, wala akong kamalayan, nadala ko po pala. Hanggang sa binabad po ito sa mainit na tubig at idinampi po sa tiyan ng aking inda. Purihin ng Diyos, dakilain siya, napakabuti niya. Ang matigas na tiyan po ng aking inda, pagkapatong ng panyo ng minamahal na Apo Conching, ang sabi po ng tiyan niya, zzz, mistula pong gulong na naplat at pagkatapos po nun, sunod-sunod na utot. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang sabi ko nga po, paanong paniniwalaan ng tao na hindi bukas? Subalit kung bukas ka na sa pananalig at pananampalataya, alam mo na panyo man iyan, candy man yan, bulaklak man iyan, o ano pa man iyan, kapag ginamit na instrumento ng ating Panginoon, ang imposible magiging posible, ang di kaya ng tao ay makakaya ng ating Diyos. Amen po ba? Nais ko pong tapusin ang aking pagbabahagi sa isang kwento na ibahagi ko na din po ito. Mayroon daw pong isang barbero at mayroon pong isang nagpapagupit. Ang pangalan po nung nagpapagupit ay Berhel. Medyo mabait po yung bata na yon at medyo talaga pong mabait. Ngayon po yung pong naggugupit ay medyo may katandaan na po. Ang pangalan po niya Apyong.
Ngayon po, si Berhel po na nagpapagupit at si Apyong po yung medyo may edad na po na barbero, nag-uusap po. Ang sabi po ni Apyong, alam mo ba Berhel, hindi ako naniniwalang may Diyos. Sabi naman po ni Berhel, bakit naman po Tata Apyong? Kasi eka kung may Diyos, tumingin ka sa labas ng barbershop ko. Bakit merong nagugutom? Bakit merong pulube? Bakit merong may sakit? Bakit merong mahirap? Bakit merong nag-aaway? Ang sabi po, sumagot naman po si Berhel, ganun po ba? Kung ganun Tata Apyong, ako din po hindi naniniwalang may barbero. Sabi po ni Tata Apyong, bakit? Kung may barbero po, tumingin ka sa labas ng barbershop, bakit maraming mahaba buhok? Maraming di nagpapagupit, maraming makakapalang buhok. Sabi po ni Tata Apyong, anong magagawa ko? Ayaw naman nila magpagupit sa akin. Sumagot po si Berhel, ganun din po ang Diyos. Kung magulo man po ang buhay nila, paano maayos ng Diyos? Ayaw naman niyang paayos sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya upang maayos po ang ating buhay, upang ang inyong karamdaman ay magkaroon ng kagalingan, upang ang inyong mga suliranin ay magkaroon ng solusyon at mahulagpusan, kailangan ipaayos po natin sa Diyos. Sasabihin po natin, may sakit ako, hindi ako gumagaling. May problema ako, hindi nasusolusyonan. Sasabihin po ng Diyos, bakit anak, pinaayos mo ba sa akin? Subalit sa kabila ng ating mga pinagdaraanan, kung ipapaayos natin sa Diyos, makikita po natin kung paano siyang gagalaw sa mahiwagang pagkilos niya na walang imposible sa Kanya. Ang sabi nga po, God moves in a very mysterious way. Ang Diyos ay gumagalaw sa mga pagkakataong di natin inaasahan. At sa dako pong ito, mapalad tayo na tuwiran at hayagan ng pagkilos ng Diyos ay ating nasisilayan sa pamamagitan ng Espiritong Banal sa katauhan ng kinalugdan. Apo Conching ang pangalan. Kaya walang hanggang papuri at pasasalamat po ang aking ibinabalik sa ating Panginoon at may isang Apo Conching. Tulad po ng lagi kong sinasambit, bukang liwayway, aming nasilayan. Amang mapagmahal na sumpungan at tuwiran, kaming makasanlibutan, tinunguhan, kinalugdan, Apo Conching ang pangalan na bago ang aming buhay. Mahiwaga ang Diyos, mahiwala ang Diyos, may supresa ang Diyos sa mga anak niya nagtitiwalang lubos sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Nawa po mga kapatid, sa maikli ko pong binahagi, naway nakapulot po kayo kahit karampot man lang. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat anak sa iyong pagbabahagi. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po ay kinapulutan niyo po ng aral ang kanyang pagbabahagi. Halata po ba sa kanya na wala siya pinag-aralan? Hindi po. Ano po? Sapagkat ang Ama nagbibigay sa kanya ng talino. Amen po. Atin nga pong palakpakan ng buhay ng Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbahagi. Magsitayo na po tayong lahat at sama-sama tayong umawit ng panalangin tinuro